Magandang araw mga ka-DIY. For today's video, meron nga pala tayong bagong solar panel. Ito yung sikat na sikat sa Shopee at saka sa Lazada. 200 watt bifacial o kaya ano ba yung tawag niya doon? Dual phase solar panel. So, Jinko Tiger Solar. Yon, Jinko Tiger Neo. Yon, Jinko Tiger Neo, itong 200 watt solar panel na to mga ka-DIY. At tetestingin natin kung legit ba to scam kasi marami nagsasabi na scam solar panel to. At saka kaya ko din pala siya binili. Binili ko to mga ka-DIY, hindi siya sponsored. Gusto kong subukan yung bifacial or yung dual face na sinasabi niya. If legit ba yung likod mga ka-DIY. Kasi usually yung common na solar panel, ayan, puti yung likod. Ito, ang likod nito mga ka-DIY ay solar panel din. So, susubukan natin kung kaya niya yung 200 watts. So, tanggalin ko muna sa box and then iset up ko mga ka-DIY. So, ayan siya mga ka-DIY. Ayan, malaki rin naman siya. Actually, yung size niya, kasing size niya yung mga 150 watt na solar panel mga ka-DIY. So, tingin ko, theoretically, itong harap, 150 watts. At tapos, yung likod, dahil nga siya ay bifacial, ayan. Meron din siyang solar panel sa likod. Tingin ko, theoretically, ang target nila na makuha dyan is 50 watts. So, 100 plus 50 is equivalent sa 200 watts. So, theoretically tingin ko, ganun lang yung design niya. Tapos, ayan yung kanyang specification. Ayan, Jinko Tiger Neo. Aba, 200 watts. Pero actually mga ka-DIY, yung Jinko Tiger Neo, Jinko talaga yung original brand niya. Tapos, meron lang siya mga model na Tiger Neo. So, ito is 200 watts. Wala naman talaga silang ginagawang 200 watts. Mga 400 watts panel pataas lang yung ginagawa nila. So, technically, scam yung pangalan na to. So, fake lang yung pangalan na yan na Tiger Neo. Pero yung output ng solar panel, yun ang susubukan natin kung fake ba o kaya talaga yung 200 watts. So, wag na nating pansinin yung pangalan yan, fake yung pangalan yan, pero yung quality ang ating subukan kung kaya niyang mag-output. Una nating subukan mga ka-DIY, ang naka-flat lay lang siya sa sahig, so hindi muna natin i-utilize yung kanyang likod, yung harap lang muna, yung 150 watts mga ka-DIY. So meron lang ako dito cable, so for charging, ayan. Tapos ang i-charge natin ay ito. Ayan, si Thunderbox. Baka hindi pa kayo sumasali. Kasing tabi po sa aeroplano. Ayan, dumaan na po yung aeroplano. Baka hindi pa po kayo sumasali sa promo natin. Namimigay po tayo ng 10 emergency light. So, paano sumali? Panoorin nyo lang yung ating previous video mga ka-DIY. Baka kayo na po ang manalo. So, ayan, isaksak ko na to sa ating generator. At tingnan natin kung ilang watts ang kanyang output ng ating solar panel. So ayan, nakikita nyo ba? Meron tayong 135 watts. So kung 150 yan mga ka-DIY, kung 150 yan, meron tayong nakukuhang 130 plus. Ayan. Sa harap lang yan hindi pa natin na-utilize yung likod niya mga ka-DIY. So 130. Pwede na din. So ngayon pala is 1 PM. So katirik na tirik yung araw. Yung susunod na setup natin, i-try ko naman na i-elevate yung solar panel para yung likod niya
is makareceive din ng solar radiation mga ka-DIY. Para makita natin if tataas pa ba yung output na to mga ka-DIY. Ngayon naman mga ka-DIY, testingin natin yung likod niya. So baliktad yung solar panel natin, yung 150 watt nasa ilalim, tapos ito namang likod ang testingin natin. Ngayon nakakabit na siya, ang nakukuha ko ay, ayan, 56 watts mga ka-DIY. So nakikita nyo ba? 56. So okay na rin, no? Kung ma-maximize at makukuha nyo yung likod na solar panel niya, maraming reflection, kaya niya mag-produce ng halos 60 watts mga ka-DIY. So kung meron kang 120 to 130 watts sa harap, sa likod meron kang 60 watts, so around 190 watts din yun, ha. So mukhang legit naman yung 200 watts na capability niya mga ka-DIY. Yun nga lang ang tanong, kung makukuha mo yung 200 or yung 190, depende mo na sa setup yun mga ka-DIY. Kasi kung halimbawang sa bubong mo siya ilalagay, syempre yung likod ng solar panel mo na yan, hindi mo mamamaximize. Yung harap lang yung magagamit mo. Pero kung gagawan mo siya ng rack, sarili niyang solar rack, so yung mga ground mount, para ma-maximize natin yung reflection para sa back panel, dahil nga dual phase siya, mas okay siguro yung ganitong solar panel. Kung meron kang mounting rack, yon mounting rack. Kasi may output talaga yung likod niya eh. Based dito sa testing natin, ayan o, 60 watts. Stable siya sa 60 watts mga ka-DIY, ayun no. Ngayon sa final testing naman natin, try ko i-elevate yung solar panel sa pader. Testingin lang natin kung ilan yung mamamaximize ko na wattage na makukuha. So i-set up ko lang and then balikan ko ulit kayo mga ka-DIY. Base sa setup na to mga ka-DIY, naka-elevate siya sa ating sahig, sa rooftop. So sa ganyang setup, yung kulay kasi nito is gray, so hindi siya highly reflective kagaya ng color white. So yung output natin dyan is parang yung ano lang, same nung nasa sahig lang siya. Parang yung ibabaw lang natin yung nagbibigay ng solar output, kasi nasa 120, 130 lang siya mga ka-DIY. Ayan, medyo umulap, so bumaba siya. Pero yung output niya, naka-elevate ng ganyan at saka yung nasa sahig, parehas lang mga ka-DIY. So sa ganitong setup, kahit nakaangat siya, yung output niya is similar lang sa nakababa lang siya mga ka-DIY. So hindi ideal yung ganyang setup kahit naka-rack ka halimbawa, kung hindi naman reflective yung surface mo. So para ma-maximize mo yung ganitong solar panel, dapat talaga highly reflective yung paglalagyan mo sa kanya. Kasi yung reflection na yun lang naman yung masasalo ng back panel natin dyan, yung panel sa likod ng ating solar panel. So try ko lagyan ng kulay white na background and then testingin natin yung output niya if mapapataas pa natin mga ka-DIY. Ayan mga ka-DIY, yung pangatlong setup natin, naglagay naman ako ng white na tarpaulin, parang i-simulate nyo yung puti na or reflective na back surface. Kaso based sa output, same lang. Walang nagbago nung ganyan na yung setup ko, merong white reflective. Nasa 120. Sorry medyo mahirap makita kasi ang liwanag dito sa labas. 120 watts. So ganun pa rin, same lang. So hindi talaga ganun ka-efficient yung output ng likod. Wala pa rin tayong makuhang output galing sa likod ng solar panel. So yung nakukuhang output lang natin is galing dyan sa ibabaw mga ka-DIY.
So kung bibili ka ng 200 watt na solar panel na to, I suggest wag na lang maka-DIY. Bumili ka na lang ng dalawang 100 watt solar panel kasi mas efficient yon, yung ibabaw yung nag-output kesa yung meron yung ilalim, halos wala naman tayong nade-detect na output galing dun sa ilalim, maka-DIY. Unless i-set up mo nang nakabaligtad yung solar panel kagaya ng pinakita ko sa inyo, nag-output siya ng 60 watts. Pero kapag ganyan na naka-elevate siya, so wala rin bearing masyado, mahina lang. Kung meron man siguro sobrang mababa lang yung output ng back panel niya, maka-DIY. So hindi siya recommended. Mas okay siguro na dalawang 100 watt na lang yung bilhin nyo, o kaya single 200 watts yung mas malaki dito, maka-DIY, kasi yung size nito parang pang 150 watts lang eh. So ayun, next week pala i-announce natin yung winner ng ating 10 na solar emergency light. Kaya pwede pa kayong humabol, mga ka-DIY. Watch nyo lang yung video natin last week para malaman nyo kung paano sumali. So ayan, so abangan nyo, meron pa akong ibang video na gagawin para sa solar panel na yan, mga ka-DIY. So maya maya update ako, tingnan natin ilan yung magiging charge ng ating 500 watts 380 watt hour Thunderbox. So i-charge ko muna siya dyan siguro hanggang hapon. Tingnan ko lang kung mapupuli charge gamit tong ating solar panel, mga ka-DIY. Ngayon ay halos 2:30 PM na, mga ka-DIY. Ayan, nasa 115 watts yung ating harvest. So ayan yung ating solar panel. Yan, mga ka-DIY, ngayon ay 5 PM. So mababa na yung araw at hindi na nasisinagan ng araw ang ating solar panel. Hindi na po nagcha-charge si Thunderbox. Nakailang percent ba tayo? Ayun, naka 64% naman ako. Pero ilang oras lang naman yung charging na ginawa ko, mga ka-DIY. Bale, sinubukan ko lang talaga if magcha-charge yung ating Thunderbox gamit yung 200 watt solar panel na to, which is hindi nga recommended as 200 watts kasi yung bifacial panel niya, yung nasa likod, is hindi masyado nagcha-charge or wala talagang output kapag naka-typical setup siya na ganyan, halimbawa, or kahit naka-elevate, hindi naman siya nag-output. Pag binaligtad natin siya, mga ka-DIY, meron siyang output na 50 to 60 watts, kaso hindi naman natin isi-set up to ng nakabaligtad. Nakaangat siya o kaya nakaganyan, wala siyang output yung ilalim, so ibabaw lang talaga. Kaya ang mas recommended natin ay dalawang 100 watt na lang or single 200 watt, hindi bifacial, mga ka-DIY. So ayun lang para sa video na to. Jinko Tiger Neo, so scam yung pangalan. Yung capacity technically totoo, kaso hindi natin makukuha talaga siya in real life application. So 100 plus lang yung makukuha natin dyan sa solar panel na to. 130 siguro mag-peak yan 150, kaso pag uminit na yan, bababa yan hanggang 120, 110, mga ka-DIY, hanggang palubog na yung araw. So ayun lang para sa video na to, mga ka-DIY. Maraming salamat and thank you for watching.